Florida Blanca ay isa sa mayaman na municipality na mahahanap sa probinsya ng Pampanga. Kaya naman ngayong umaga kasama natin ang running Vice Mayor na si Jeric Raval at ang running Mayor na si Tito Mendiola. Good morning po. Magandang umaga po. Simulan na natin. Ano po ba yung situation ngayon? Nasabi ko nga na isa ito sa pinakamayaman at pinakamaunlad. Pero ano pa po yung mga improvements na gusto nyo makita? Sa health po, unang-una, kinakailangan pandagdagan siguro ang aming mga rural health units dahil sa aming tingin at according to the World Health Organization, sa bawat 25,000 populasyon, kailangan mayroon tayong isang RHU. At ang aming bayan po ay mayroong mahigit na 100,000 populasyon and we only have 2 rural health units. Okay. So kinakailangan siguro magdagdag pa ng rural health units para makatugon sa mga pangangailangan pangkalusugan ng ating mga kababayan. Pangalawa po, gusto rin natin dagdagan pa yung mga nabibigay na PhilHealth Card dahil galing po ako doon at kinakailangan din yung mga mahihirap, lalong-lalo na mga indigents, ay may dagdagan pa ang mabigyan ng mga health cards at patuloy na turuan din sa healthy lifestyle, lalong-lalo na yung ating mga may edad na. Yes. Nagiging sakitin po kasi pagka wala silang masyadong ginagawa. Okay. So, yun po ang aming mga plano tungkol sa health. Okay. Sa education naman po, meron po ba kayong mga gustong improvements or plans? Meron po, kasi gusto rin namin yung bayan namin may magkaroon man lamang ng mga kolehiyo o na university na maaaring ilipat dito sa Maynila, kamukha halimbawa ng PUP, ng mga malalaking institusyon para maging maluwag din ang inyong mga lugar dito dahil congested na kayo eh. Opo. Pagpasok ng eskwelahan, ng enrollment, dadagsa yung libo-libo mga tao dito. So we better transfer them to some places. Like in Florida Blanca, napakaganda po ng lugar na doon. Pwedeng maging sentro ng pag-aaral yung aming bayan. Okay. And kilala rin kayo as isa sa pinakamalakas na rice producer. So can you tell us a bit more about the situation ng rice production sa inyong bayan? Yung pong aming bayan maganda kasi marami po ang mga magsasaka sa amin. 60% of the population ay nabubuhay po sa pagsasaka. Bagamat gusto rin naming madagdagan pa yung klase ng mga tinatanim nila na hindi na lamang puro palay at saka mais, gusto rin nating introduce yung mga high-value crops. Kamukha halimbawa ngayon, ampalaya. Ang ampalaya po dito sa Divisoria, ang pagkakaalam ko halos siguro 20% nang gagaling sa bayan namin Ng mga pipino, ng mga okra, na marami pa, mga sili na iba-ibang klase. Hindi na lang po yung traditional na pwede ring magtanim tayo ng mga organic rice. Hindi tayo gumagamit ng mga chemical na pestisidyo, chemical na fertilizer. Yan po ang gustong-gusto ngayon ng mga ating mga kababayan, lalo na yung mga ibang bansa na hindi gumagamit ng mga manok, na native na manok, hindi yung mga 45 days. Opo. Para lalong mas maging kaigaya-gaya yung farming namin doon sa aming bayan. Oo nga po. Isang ang malaking issue ngayon ang genetically modified Yeah, farming. tama po kayo. Natatakot yung ating mga kababayan. Baka in-alter mo yung genetic composition ng isang produkto, natatakot mo at baka magkaroon ng epekto sa pangangatawan ng isang tao. Okay. Sir Jeric, ano naman po masasabi niyo sa situation ng peace and order? In terms of peace and order, excuse me, magandang umaga sa lahat ng mga manonood natin at ganoon din po sa mga tao dito sa atin sa studio. In terms of peace and order, doon po sa bayan namin medyo mataas ang crime rate. Okay. Medyo konti po ang aksyon ng ating mga kinaukulan doon sa mga nangyayaring krimen doon sa amin at laganap ang nakawan at saka yung senseless killing. Medyo yun ang problema namin. Kung sakali po kami ay papalarin, yan po ang tututukan namin at bibigyan namin aksyon. At itutulak din po namin ang magkaroon ng mga CCTV cameras sa mga entrada at palabas ng mga maliliit na barangay.
Okay. upang sa ganun ay ma-monitor natin yung mga pumapasok na masasamang elemento. Okay. And of course, kilala naman ang Pampanga sa turismo. Ano ba yung mga tourist destinations na pwede puntahan sa inyong bayan? Alam ko po yung bahayan ng puti. Puting bahay. Puting White bahay, House. White yes. House. Opo. Aside from that, meron pa po bang Meron mga... po kami yung tinatawag namin summer place, na isang natural spring. Okay. Napakalinis po nung araw yung tubig dyan, na ito'y nasa pagitan ng dalawang bundok. Marami pong nagpupunta dyan na iba't ibang bayan. Bagamat sa ngayon, medyo nasira po yung kapaligiran dahil nga sa pagkukwari. Okay. Napabayaan yung ibang parte ng aming isasana sa napakaganda sa buong Pampanga na pinupuntahan ng mga nagpipiknik. Ano po? Okay. Naging marumi na ngayon ng tubig. Nadaanan pa naman ng napakataas na tulay ng SCTEX. Maganda pa rin po. Bigyan lamang ng konting pansin at lagyan ng mga bagong mga facilities. Okay. Marami po ang pupunta doon. Yun lang po ang nalalaman ko. Maliban doon sa yung mga kabundukan, meron kami kasing mga kabundukan na mountain trekking, meron din po sa amin. Okay. Papuntang Porac, papuntang Pinatubo. So Maaari talagang nature-focused rin po yung mga destinations na mapupuntahan dito. Meron po kami ngayon na itinay yung zip line, no? Na sa mga ito'y nasa bundok na nandoon yung mga baryo ng mga ayeta. Maganda po at maraming nagpupunta doon ngayon dahil napakataas ng lugar. Pag nandoon ka sa taas, nakikita mo yung buong Pampanga. Okay. Pero aside from these, no, ano pa yung mga infrastructure na feeling nyo dapat maipatayo sa inyong bayan? Siguro, sige. Sige, go ahead. Siguro po, unang-una, kami napapaligiran ng dalawang napakalaking industrial estate. Ano po, yung Clark at saka Subic. In 30 minutes, nandiyan ka na sa Clark. 45 minutes, nandiyan ka sa Subic. Gusto po sana naming imbitahin din yung mga malalaking investors. Tayo ng mga iba't ibang mga produkto na sakali, magpunta naman kayo sa bayan namin. Tingnan ninyo at umalis na kayo dyan sa napaka-congested na lugar doon sa Subic at saka sa... And we're promising you that if we're going to win, bibigyan po kayo ng tax holiday ng 3 taon o 5 taon. Huwag kayong magbayad ng tax. Kaya lang, pakiusap din namin, 70% naman ng mga manggagawa nyo, kung lalong-lalo na hindi naman high-tech yung inyong ginagawa, kunin nyo sa aming bayan. 30% dalhin na ninyo. Yun po ang mga plano namin. Meron din po kami 2 productivity centers. Napakalaki na tinayo namin nung panahon na pumutok ang Pinatubo. Halos wala na pong masisira na yata. Walang gumagamit kasi kulang siguro sa pag-iimbita yung ating mga nanunungkulan sa mga investors. Okay. So sir, last lang po, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? Una po dun sa amin po kasi pinupush namin yung anti-vote buying. Hindi lang sa bayan namin, dun sa mga lahat na nanonood ngayon, lalo na po dun sa mga botante. Sana po labanan natin yung vote buying dahil pag tinangkilik po natin to at nagpasilaw tayo sa kislap ng 500 o 1,000, malulugmok lang po tayo sa dusa. Okay. Sir Tito, meron po ba kayong message? Kami po ay ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin upang may hayag sa aming mga kababayan ang mga issues na dapat nilang gawing timbangan para makapagboto sila ng mahusay. Ang totoo po niyan halos mahigit 100 meeting na at kaukus ang ginawa namin. Yung aming kabundukan inakyatan na namin lahat. Yung mga ilog namin nilipatan na namin lahat. Lahat ng mga pinakaliblib na baryo ay pinuntahan na namin upang sa ating mga kababayan kung ano ang dapat. Ngayon, nasa kanila na pong mga kamay ang desisyon. Comes May 13, kayo po ang magdidesisyon. Kami po ay ginawa na namin lahat. Pagod, puyat, pawis, gutom, dinaanan namin lahat. So kayo na po ang bahala. Kanino ninyo ipabahala ang renda ng pamahalaan sa Florida Blanca sa darating na 3 taon?
Yun po ang pinakamahalaga. Okay, thank you so much. Once again, that was Sir Tito Mendiola, ang running mayor, at si Sir Jerry Cabal, ang running vice mayor ng Florida Blanca, Pampanga.